Hindi pwedeng hindi ko i-share sa inyo to. I'm sure learners familiar na kayo with Cocomelon, Super Simple Songs, and Chuchu TV. And I'm sure alam nyo din na yung mga channel na yan is nakaka-receive ng millions of views and generating revenues through YouTube monetization program. So dahil nga lang din yan sa mga super simple animated kids songs na even ikaw kaya mo yang gawin. So teka muna Miss Rose, hindi naman ako kumakanta, hindi ako nag-animate, and wala naman akong sariling studio. Paano namin magagawa yan? So ngayon nga learners, paano kung sabihin ko sa inyo na pwede tayong gumawa ng sarili nating educational kids videos gamit lang ang AI? So again, in this video, ituturo ko po sa inyo yung 3 simple and easy steps kung paano natin magagawa yan. And lahat nga po yan is for free. So I'm sure excited ka na sa process. So tara, let's get started. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. So now, before we start the process, alamin muna natin kung paano nga ba kumikita yung mga faceless AI Kids Songs channel. So the first way, and isa sa mga pinaka-common, is yung YouTube ad revenue. So paano yan, Miss Rose? So sa YouTube kasi learners, kapag ka-original yung content mo and qualified yung channel mo for YouTube Partner Program, pwede kang kumita from advertisement sa videos na nagawa mo. And ang maganda kasi with kids content, paulit-ulit po yung pinapanood ng audience. So basically kasi with this kind of content, kapag ka merong bata na nagustuhan yung kanta na nagawa mo, paulit-ulit niya yung papanoorin. And aside from that, the other way to earn here is to build an original character. So ang ibig sabihin naman yan, kapag ka na-recognize yung character na nagawa mo, pwede na yung gamitin sa iba't ibang products like storybooks, coloring books, educational printables, and digital products. So from there, pwede na nating ibenta yan sa mga digital selling platform. So now, ito na. Let's proceed na nga sa process kung paano nga ba tayo makakagawa ng sarili nating faceless AI Kids channel using an AI tool. So of course, dito, the first thing we need to do is to find an AI platform na pwede kang makagawa ng original videos, sounds, graphics, or images para sa channel natin. So in this video nga, isi-share ko sa inyo yung nahanap kong platform na pwede nating gamitin, which is itong Flova AI. So si Flova AI nga learners ay isang AI native video creation platform wherein here, hindi lang siya pang generate ng images or videos, kundi pwede ka rin magsimula sa isang simple prompt or kahit script lang, tapos tutulungan ka na niyang i-build yung buong project mo. So here, from script writing, storyboard, image generation, video generation, audio, hanggang sa final video, provided niya na lahat yan. So, di ba, by using this AI tool, lahat nasa iisang workspace na. And of course, isa sa mga nagustuhan ko dito is that we can use that for free. So, di ba, sino ba namang may ayaw sa libre? And here, to create a video, kailangan lang po nating mag-register. And to do that, pwede tayong mag-link dito ng ating Google account or personal email. And now, ayan, once na nakapag-login na tayo, makaka-receive nga po tayo dito ng 300 free credits na pwede nating magamit to explore the platform. So now nga, ayan, since nandito na tayo, meron na tayong account, we can now start our step 1, which is to plan our content. So ako kasi learners, ang ginagawa ko, bago ako mag-start ng animation, nagpa-plan muna ako kung ano ba talaga yung gusto kong i-create. Kasi personally, ayokong gumawa ng isang random kids video kasi ang goal ko talaga sa channel na gagawin ko is makapag-build ng episodes para may inaabangan yung audience. So here nga, actually marami akong concept na napili. Pero for today, ang ipapakita ko sa inyo is yung ginawa ko about learning colors. So this is titled Luna Learns Colors. So ayan nga learners, isa yung educational series wherein every episode may bagong lesson na matututunan yung bata. So now, para nga magawa na natin yan, balik tayo dito sa dashboard ni Flova AI. And here, para maging organized yung buong project natin, gagamit tayo dito ng project document. So here nga sa dashboard, ayan, here sa may left side, so itap lang po natin yung project. And by the way, dito kasi learners, kapag ka naka-project yung mga files natin, it will serve na as our blueprint ng mga projects natin. So dito kasi kapag ka meron
tayong project, ayan, ilalagay natin dyan yung story, yung character profile, yung visual styles, and yung production rules na susundin sa buong episodes. So, kumbaga nga, ayan yung blueprint ng buong animation series natin. So, now nga, learners, pakita ko sa inyo yung final output na nagawa natin kanina. So, this is our first episode. Ayan, i-play lang po natin yan. And ayan, so di ba learners, parang hindi AI yung gumawa. So, ngayon nga, papakita ko sa inyo kung paano ko nabuo yan. So, now nga, learners, to start creating our content, the first thing we need to do is to create a new project. And then after that, mag-route tayo dito. So, here, basically, ito yung blank canvas natin. So, wala pang kahit ano dyan. So, nandyan nga po natin makikita yung storybook, yung key elements, yung shots, and audio layers. And dito naman sa side, ayan, dito tayo maglalagay ng command or prompt natin. So, dito learners, very direct to the point ako pagka nagbibigay ako ng command. And ito nga yung nilagay kong prompt para sa ating first episode. So, kung gusto niyo yung maging reference, ayan, i-post nyo na lang yan and pwede nyong kopyahin kung gusto ninyo. So, dito rin pala learners, make sure na yung prompt nyo, nandyan na yung story overview, yung character profile ng gusto nyo na character, yung visual style, and yung production rules ng video. And then, kapag kakumpleto naman na yan, pwede na natin i-select itong go button. Now, ito learners, isa sa mga nagustuhan ko, after natin magbigay ng prompt, merong further guide na ibibigay itong si Fluva sa gagawin nating video. So, like for example, ito, nagtanong siya kung gaano katagal yung per episode. So, dito, merong short form, yung 2 to 4 minutes, may standard na 5 to 8 minutes, and merong extended na 10 to 12 minutes. And dito, meron siyang mga recommendation, like for the standard. So, dito nakalagay, it's a common length for preschool YouTube series like Cocomelon and Blippi. So, ganun nga daw po kahaba yung mga videos dun sa channel na yon. So, diba, dito hindi naman natin hiningi yan, pero binigay niya yung details na which is importante sa atin since ayun din yung target na platform natin. So, dito nga again, since YouTube nga yung target natin pag-uploadan ng mga gagawin nating videos dito, ito nga ang standard yung pinili ko. And then after that, meron pang another question. Itong how would you like to get started? So, merong start with a pilot episode, build the series Bible first, and generate character design first. So, dito ang maganda, meron nga rin explanation yan kung bakit yan yung pipiliin natin. So, ako, ang pinili ko dito is to generate yung character para makita ko muna yung design na gagawin niya. So, after that, ayan, pinindot ko lang itong next button sa baba and meron pa nga pong pangatlong question yan. So, here, ayan, ang maganda dito, tignan nyo, merong mga example ng YouTube channel dun sa niche na gusto rin nating pasukin. So, here, ang option niya is soft and rounded, like dun nga po kay Bluey and Peppa Pig. And the other one is itong bright and graphic, like Cocomelon and Little Baby Bomb style. And aside from that, meron ding storybook illustration style. So, dito nga, since ang pinipeg natin is like Cocomelon style, ganyan. So, ang pinili ko dito is itong bright and graphic style. And then, after that, ayan, unti-unti na siyang nag-generate ng asset. So, inuna niya yung characters na gagamitin natin dito. So, here, meron tayong dalawang character, which is si Luna and yung companion niya na Bunny. So, now, after nung process, ayan, ito na yung na-render niyang character. So, here, ito si Luna. Ayan, ang cute. Ayan, di ba? And ito naman yung companion niya na Bunny. So, di ba, perfect na siya. Actually, cute na siya for me. Pero dito kasi meron akong picture in mind na gusto kong maging itsura nung character. So, mas okay sa akin yung simple lang and naka-yellow dress talaga para mas madaling tandaan ng mga bata. And also pala, kapag kagagawa tayo ng mga kids content, mas maganda yung gagawin nating main character is bata rin talaga para mas relatable sa kanila. And also dito learners, gusto ko nga yung character naka-yellow siya na dress kasi nga, mas bright siya tignan and mas madali siyang mapansin sa screen. Now going back, ayan, since dito nga gusto kong palitan yung itsura ng character natin, yung dress niya, ayan, mag-generate tayo ng panibagong character based nga po dun sa gusto kong design. So here, ayan, ito nga yung panibagong prompt natin. So here again, kung gusto niyo yung gawing basis, pwede nyong i-post tong video na to and screenshot nyo na lang. So ayan nga, after natin malagay lahat ng details na gusto nating mangyari, i-generate lang natin yan. So ayan, so ito after a few seconds, ayan, meron na tayong panibagong
character. So, ayan, ito na yung gusto natin. So, ito na yung bagong Luna and ito na yung bagong generate na Bunny. So, now, punta na tayo sa next step. So, dito, since meron na tayong character, gawa na tayo ng mismong scene ng episode natin. So, ito nga, learners, yung next na ginawa natin is nagbigay na ako ng prompt na gagamitin niya. So, ito dito nilagay ko kung ano yung gusto kong mangyari dun sa mismong scene ng gagawin niyang episode. So, dito nga, learners, ayan, ang ginawa niya, hindi siya nag-proceed agad dun sa new episode, kundi nagbigay muna siya ng voice para dun sa mga characters. So, dito, ayan, ito yung na-generate niyang voice para kay Luna. So, pakinggan nga natin. And ayan, so, di ba, ang cute na niya. And ito naman yung kay Bunny. So, ayan, so, parehas naman sila, cute na and cheerful na yung voice. So, pasok na nga siya dun sa hinahanap ko. So, okay na yan. So, ang next na pinagawa ko is nagpa-generate na ako nung episode 1. So, ito, learners, nag-generate na siya. So, hintayin lang natin yan. So, mga around few minutes din yan. So, kasi dito, ang paggawa niya is by scene. So, in one episode, merong 7 scenes. So, ang gagawin natin dyan, i-review natin each scene na gagawin niya. So, kapag ka-approved na sa atin, pwede na natin yung pagsamasamahin into one episode. So, the first scene is itong arrival and welcome. So, ayan, nagwe-welcome si Luna and Bunny. Kasi nga, ang command na binigay ko sa kanya is mag-focus sa color red. So, again, since Luna learns color nga to, yung per episode, ang pinaplan kong gawin is by color. So, dito nga, ayan, yung second niya na ginawa is about red ball. Next naman is about red balloon. Ayan. And the other one is about red flower. So, diba, ang daming option. Tignan nyo yung details ng video. So, diba, consistent yung character niya. So, kasi naka-experience na ako ng ibang AI video generator, pero hindi ganito ka-consistent. So, ito, per scene, ayan, lahat ng character pare-parehas, hindi nagbago yung muka. So, yung mismong scene lang talaga yung nagbago. Pero yung itsura ng character, even the voice, hindi yan nagbago. So, now, ayan nga, going back, dito nga, since meron na nga tayong completed scene for episode 1, dito si Flova AI, magtatanong yan sa atin kung mag-generate na ba siya ng voice over or background music. So, di ba, halos kumpleto na talaga yung workflow natin. Wala na tayong iintindihin. So, dito nga, kapag okay naman na tayo sa clips nung scene, pwede na nating ipa-finalize yan sa kanya kasama na yung background music and voice over. And then ito, once na na-finalize na natin yan, pwede nating i-review yan isa-isa. So, again, per scene kasi yan. So, check natin yan kung parehas ba lahat, kung nakuha ba yung gusto natin. And then, kapag okay na, pwede na natin yung i-edit dito sa baba. So, di ba, may option pa tayo to edit, to remove background, palitan yung mga background music, and mag-add pa ng another scene kung gusto ninyo. So, dito nga, ayan, sa pag-edit ng video, halos madali lang din naman yan. So, para lang din yung ibang video editor. And ang kinaibahan niya lang talaga sa iba is halos lahat na ng kailangan natin dito is provided na ni Flova AI. So, now naman, once na na-finalize na natin yung first episode natin, ang gagawin na natin ngayon is ida-download na natin yan. So, para magawa yan, dito sa taas, merong export button. So, itatap nga lang po natin yan. Then, after that, isa-select lang natin yung video option. And then, after that, ayan, automatically na yung masisave dito sa ating file. So, pakita ko sa inyo yung final product natin for episode 1. Hi everyone! Welcome to the playground! Today, Bunny and I are looking for something very special. Can you guess what it is? Look! A bouncy ball! What color is it? That's right! It's red! A balloon! Look how it floats! It is a beautiful red balloon! Look down there, Bunny! A pretty flower! It's red, just like the ball and balloon! Wow, a giant slide! It's so bright and red! Let's slide down together! Red, 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 look around and see. Red is the color for you and me. Red ball, red balloon, red flower, red slide. Red is the color we find inside. We found so many red things today. Can you find something red in your room? Great job! See you next time to learn another color. Bye-bye!
And ayan, so 'di ba, ang ganda nung kinalabasan nung episode 1 natin. So from there, pwede na nating i-upload 'yan sa ating YouTube channel as our first episode. So now, Miss Rose, paano naman kung gusto namin gumawa ng second episode? So dito nga, learners, kay Flova AI, don't worry kasi meron na tayong save workflow dito na pwede natin gamitin to make the next episode. So basically, hindi tayo mahihirapan kasi nga dito, ayan, meron na tayong save characters and voice nung main character natin. Ayan, pwede na tayong mag-command dito na hindi na tayo kailangan gumawa ulit ng panibagong Luna and panibagong Bunny. So, ayan pa rin yung character na gagamitin. So, hindi natin kailangang ulitin yung buong visual style. So, i-reuse niya lang yung previous asset na ginamit natin. And by the way, learners, for your reference, ito yung ginamit ko na prompt for second episode. So, pwede nyong screenshot yan. And kapag okay na kayo, pakita ko ngayon sa inyo yung result para mapatunayan ko sa inyo na hindi nila babaguhin yung character na nagamit natin sa first episode. So, ayan, diba? As you can see dito, same Luna, same Bunny, and same concept lang yan. And ang pinagkaiba lang niya is yung main topic, which is about shapes na siya. So, again, learners, dito kapag tapos na tayo with our second episode, ganun ulit yung gagawin natin to export the file. So, itatap lang natin yung export button sa taas and then ida-download lang natin yan as a video. And then after that, i-schedule lang natin yung upload niyan sa ating YouTube channel. And dito, learners, advice ko lang sa inyo as a content creator, kung gusto nyo talagang gumawa ng content dito sa YouTube, ang pinaka-importante nyo kailangan gawin is maging consistent. So, para ma-monetize nga tayo dito ng mas mabilis, mas maganda naka-schedule talaga yung content natin. So, dito kasi syempre, kapag mas madalas yung upload mo, mas lumalaki yung channel mo. And remember, learners, yung pagiging successful ng isang YouTube channel, hindi yan nangyari overnight. So, kailangan talaga natin gumawa ng mga videos and mag-upload consistently. So, actually, after trying this workflow, ang masasabi ko, hindi lang siya tungkol sa paggawa ng mga AI videos, kundi para sa akin, ang pinakamalaking advantage niya talaga is yung system na nagagawa niya. Kasi imagine dito, mas mabilis and mas organized yung content creation process and mas madali nga rin gumawa ng mas maraming original contents kasi nga meron ng workflow and bibigyan din tayo ng ideas ng mismong AI platform na ito. So now, learners, kung gusto nyo rin subukan yung workflow na pinakita ko sa inyo ngayon, pwede nyo nga i-check itong Flova AI. So, ilalagay ko na nga lang din lahat ng details niyan dyan sa ating description below. So, tignan nyo na nga lang po yan dyan. And ayun, so I hope you like this video. And please, share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.